Ito yung mga player na iniwan ng kanilang mga teammate or napag-iwanan ngayong season. Either na trade, na injured, or hindi muna bumalik. Marami mga all-star ang nawala din dahil sa injuries. Ang isang player na iniwan niya yung dati niyang team, tapos yung pinuntahan niyang team, iniwan din siya ng kanyang mga ka-teammate. Ito si Klay Thompson. Iniwan niya ang Golden State para lumipat sa isang team na contender ng 2024 off-season. Kaagaling lang ng NBA Finals ng Dallas. Sa tingin ni Klay, siya yung kulang sa championship run ng Mavericks. Kaso ang nangyari, parang siya ang naging reason kung bakit mula sa pagiging contender, biglang nag-rebuild yung team ng Dallas. Nasa 2 season pa lang yung nakakaraan. So hindi ko naman sinasabing si Klay ang reason or dahilan, pero timing lang. Pwedeng si Anthony Davis dahil storm is coming. Nung dumating siya sa Dallas, parang binagyo. Sa unang taon, nag-struggle si Klay Thompson. Nag-average lang siya ng 14 points, 3 rebounds, 3 assists, 41 and 39%. Majority din, injured itong si Luka. Hindi masyadong nakasama ni Klay. Ang mostly nakasama niya sa Dallas nung unang part ng season ng 2025 si Kyrie. Biglang iniwan pa ni Luka itong si Klay Thompson sa Dallas dahil tinrade siya papuntang LA. Ang kapalit si Anthony Davis. In papers, competitive pa rin yung lineup dahil meron pa namang Kyrie. Ang nangyari, pagka-trade dito kay Luka, iniwan naman ni Kyrie itong si Klay. Nagkaroon ng ACL injury si Anthony Davis naman, natagalan bago nakabalik sa season. Ngayong 2026 naman, majority ng season ni AD sa Dallas injured siya. Before deadline, na-trade din itong si AD papuntang Wizards. Ngayong season, nag-a-average si Klay ng nasa almost 12 points, 3 rebounds, 1 assist, 44 and 40%. Naging gunner na si Klay dahil nawala na rin siya sa starting lineup, 6 man na siya. Nawala din ang best 2 years ni Klay Thompson mula nang lumipat siya sa Dallas. Na kung tutuusin, mas better season pa ang Golden State sa 2 taon na yon na umalis si Klay. Kahit pa sabihin na laglag sa second round ng Golden State, nasa play-ins pa ngayon kumpara sa Dallas na nasa baba. At going rebuild na, questionable na rin si Klay Thompson pagdating ng off-season kung i-retain siya or bibitawan ng Dallas para makakuha ng kapalit na asset para makapag-build kay Plug. Si Kawhi Leonard naman, umpisa pa lang ng season na sangkot sa isang issue. Parang flood control, nakalimutan na ata ng NBA yung investigation. Sa ganda rin naman kasi na nilalaro ni Kawhi. Nakuha nila si Bradley Beal, CP3 kasama si Brook Lopez at John Collins. Ito yung papasok ng season, kinonsider na oldest team ang Clippers. Hindi nga lang din umubra yung lineup nila. Binitawan si Chris Paul tapos si Bradley Beal na wala din ang buong season dahil sa injury. Parang si Kawhi lang ang tanging player na iniwan ng kanyang mga ka-teammate na napaganda pa. Habang sinusubukan pa ng Clippers na makahabol sa play-ins, biglang nag-request din ng trade si James Harden. Naging questionable agad kasi si Harden nung pumirma siya ng kontrata. Na-highlight kasi doon na may right si Harden na mag-void ng trade or siya ang may rights kung saan siya iti-trade. Parang money in the bank yung nangyari kay James Harden dahil bigla niyang kinash out yung rights para makapunta ng Cavaliers. Tinurong reason doon ay hindi siya mabibigyan ng malaking kontrata sa Clippers at playoff contender din naman sa East yung Cavaliers. Sinundan pa na yung matagal ng sentro ng Clippers na si Zubac tinrade din papuntang Indiana. Kahit iniwan si Kawhi ng dalawa niyang matagal ng teammate, nakakuha naman sila ng batang player na kapalit si Benedict Mathurin at Darius Garland. Parang winner pa rin ang Clippers nun dahil nagkaroon sila ng backup at mga batang player. Hindi pa naman kasi tapos yung aspiration issue dito kay Kawhi. Pwede siyang mabigyan ng verdict sa off-season. Yung nangyari kasi sa Clippers, meron agad silang replacement sa dati nilang mga player at meron agad silang backup kung sakali na si Kawhi ay maboid ang kontrata or iwan sila for next season. Si Steph naman mula nang umalis si Klay noong 2024 off-season, nahirapan bago nakahanap ng katandem. Kinailangan pang i-trade si Wiggins para makuha si Butler mula sa Miami Heat. Nakapasok naman sila sa playoffs noong nakaraang taon. Kaso si Butler naman ang sumunod na taon na injured pa. Ang problema pa noon dahil sa kontrata ni Butler, mahihirapan din makakuha ng reinforcement ang Golden State pagdating ng off-season. Kulang na sila sa salary cap. Meron pa kasing kontrata din itong si Draymond Green na pwede niyang i-decline or lumipat siya ng ibang team.
Sa 2026 season na injured pa si Butler na mawawala ng isang buong season at posibleng abutin until next February sa 2027 pa. Ito yung isa sa deal breaker para sa Golden State dahil hindi nila magagamit yung nasa mahigit $50 million pagdating ng off-season until regular season. Nang matrade naman si Kuminga, ang ipinalit sa kanya, ang tagal din bago nakapaglaro. Nang maging okay naman si Porzingis, marami mga player ang na-injured sa Golden State. Si Draymond Green parang lumayo pa ang loob kay Steph. Mas looking forward pa si Green na makasama si LeBron. Parang iniwan din si Steph ng buong NBA ngayon. Yung matagal nang hinahabol ng Golden State na player na si Giannis, sinabing ayaw rin naman niya maglaro sa team gaya ng Golden State or kaya sa Californian team. Posible ding iwan si Steph ng kanyang long-time coach. For better or for worse yun. Walang player ang gustong sumama ngayon sa Golden State hindi dahil sa ayaw nila kay Steph kundi dahil sa sitwasyon ng team. Una doon yung trap ng kontrata sa Golden State. Hindi kasi makakakuha ng malaki kontrata at posibleng ang maibigay pa long term para sa isang player na kaya makipag-compete sa team. Ang trap doon kung ang player hindi magkaroon ng magandang run sa Warriors, posibleng hindi siya makakakuha ulit ng malaking kontrata. Ang isa pa doon, kung maganda ang laruin ng player, posibleng hindi agad siya makaalis ng team at makakakuha ng mas malaking kontrata sa iba. Ang pangalawa, walang player ngayon ang gustong maglaro para kay Steve Kerr. Kaya si Cam Thomas na dapat sa Golden State pupunta, ang sinabi masyado kasing maigsi ang rotation ni Steve Kerr. Kaya mas pinili ni Cam Thomas ang Bucks dahil matagal na rin naman siyang hinahabol. Ang isa pa doon, since 2023, sinabing tapos na rin naman ang era ng Golden State. Pero dahil sa hindi nakapag-develop si Steve Kerr ng young player at lumalabas pang may favoritism, ang headline ngayon, si Steph wala agad naging kapalit or magiging kaduwo. Kaya marami mga player ang ayaw pumunta ng Golden State lalo na pagdating ng free agency dahil pwede silang mahagil pagdating sa kontrata at posible pang bumaba ang value nila kapag naiba pa yung role. Sinasabi pang napag-iwanan na ang Golden State dahil mas nagre-rely pa rin sila sa small ball offense kumpara sa ibang mga teams ngayon na nag-adjust na at ibang style na ang ginagamit. Si Ja Morant naman, ito yung medyo matagal bago nagkaroon ng epekto sa kanya. Since umalis si Dillon Brooks, parang nagka-lechon de leche ang karir niya. Multiple suspension at injuries ang nakuha. Bago ang 2026 season, iniwan naman siya ni Desmond Bane ng tinrade papuntang Orlando Magic. Nag-struggle pa si Ja Morant sa season dahil bago ang style. Umalis din yung kanyang long-time assistant coach na gumawa ng offensive style para kay Morant. Pero mas naunang natanggal din yung kanilang head coach. Nang deadline naman, bigla pang tinrade ng Memphis si Jaren Jackson Jr. Nakakapirma pa lang ng contract extension. Tinrade nila papuntang Utah Jazz. Ang tanging naiwan na lang sa core ng Memphis ay si Ja Morant, na hindi rin alam kung tatagal si Morant until for next season dahil merong mga rumors ngayon na posible siyang i-trade. Isa pa doon, wala ring team ang gustong magbigay ng malaking trade package para lang makuha si Morant. Mula sa pagiging top 5 point guard nitong si Ja Morant, unti-unti siyang nag-decline at ngayon hindi alam kung makakabawi pa ang karir niya.